mula't mula pa, kaya't tanggapin handog naming pagsinta. Patuloy kaming samahan sa daan ng kabanalan. Aming ina, ikaw ang aming huwaran. Santa Maria, Santa Maria, Reyna ng mga banal, magpupuri sa mabuong buhay dahil sa amin.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain iyong lahat. Mga kamanlalakbay, kasama ng Panginoong Hesus at ng Mahal na Birheng Maria, tayo'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos sa diwa ng ating pagpaparangal sa Mahal na Birheng Maria. Ngayong ipinagdiriwang ang paggunita sa pagkareyna ng Mahal na Birheng Maria. Bagamat, sabi nga ni Father Richard, ay hindi nakapag-tridoong dahil kami nga pong mga pari ay may retreat. Subalit, ang hapong ito ay puno ng pagpapala sa atin. Subalit ang lahat natin, yan tayo naglakbay at kalakbay ang Mahal na Birhen at ang Panginoon. Dalalahan natin na pagdadasal ng Santo Rosario sa Ingles Rosary sa diwa ng kababaan loob nga R-O-S-A-R-Y, repent our sins and return to Yahweh. Magsisimuna tayo sa ating mga kasalanan at magbalik loob sa Panginoon Diyos upang maging marapat tayo makibahagi sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Sa iyong kapayapaan, mga
Manalangin tayo. Ama naming mapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna, ang nagsilang sa iyong anak, ipagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin, ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga magdirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak na ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito na makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo, ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Ulitin po natin. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Dapat na ang kanyang pangalan ay papupurihan magmula ngayon magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihin tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas, sa mga prinsipe ay isinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay idangal ngayon at magpakailanman.
Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at iniisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya ay tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, at tatawaging anak ng katas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, at lililiman ka ng kapangyarihan ng katas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ay ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ave Maria Purísima, sin pecado concebida. Mga salitang Kastila ng ibig sabihin po, Aba Mariang kalinis-linisan na ipinaglihing walang kasalanan. Pinalangin po niyo kami, O mahal na Birheng Maria, aming ina at aming reyna. Mga minamahal kong mga kapatid, nakamanlalakbay, subalit lalo tigit po sa ating minamahal na Kura Paroko dito sa Parish of the Queen of All Saints, si Father Richard, aking kaibigan, kapatid na pari, na kaninang umaga nga po ay kinalabit ako at kala ko'y kung anong sasabihin, pala'y sasabihin ay ako'y magmimisa rito, kaya sali po ako'y magdiretso sa
Lipa Katedral kung saan ako'y doon naglilingkod bilang parochial vicar, kasabay ko si Monsignor Ruben Di Maculangan, dito na ako nagpahatid. At sabi ko ako naman ay dadasal at isa pa rin nga ay bibisita sa may sakit. At sa awa ng Diyos ay nagampanan. At di ko naman po akalaing makakatagpo ko ang mag-asawang Luchi at Topitz Nunez. Kaya kasama ko silang nagdasal. Tama-tama, 3:00 ng hapon sa Divine Mercy. At pagkatapos ay nagrosaryo sa isang natatanging intensyon para sa minamahal niyang anak. At sinasama rin po natin sa intensyon. At siyempre, pagkatapos nga, ay nagbisita po diyan sa matagal ng kaibigang si Sister Mer Castillo at nakapangumpisal, napahida ng Santo Olio at nakatanggap ng katawan ni Kristo. At kasama ng ilang mga altar servers na nahuli rin sa pasimula ng prosesyon ay di nakilakbay. Kaya mga minamahal ng Diyos at mga nagmamahal sa Diyos, mga minamahal ng mahal na Birheng Maria at nagmamahal din naman sa mahal na Birheng Ina, na siyang ating Reyna, isang natatanging pagbati po sa inyo, pagbati ng kapayapaan, pag-ibig at kagalakan. Ito po ang inyong abang lingkod, si Father Romy Mendoza. Good afternoon po. Magandang hapon po sa lahat. Yeah. Bagamat ang kapiyastahan nga ho dito sa Balele, sa parokya ay unang Sabado ng Hunyo. At hindi man po ako nakapamiesta, pero sabi nga ni Father Richard, liturgically ay ang kapiyastahan dito kung tutuusin ay ngayon. Sapagkat, yan nga po, Queenship of Mary. At si Maria ay Reyna ng lahat ng mga banal. At kung tutuusin ho mga kapatid, lahat-lahat tayo na may mga banal, bagamat makasalanan din, nagpapakabanal. At yun ho ang simbahan. At ang simbahan po, mga kapatid, ay may 3 bahagi. Yun hong mga nasa langit na sila na nga ang nagtagumpay na. The Triumphant Church. Ang nasa sa lupa, tayo nang narito na naglalakbay pa, the Pilgrim Church, na may taglay na kabanalan, kaya nga tayo yung mga banal na mga manlalakbay, bagamat makasalanan, pero kinaawaan, kaya naging banal. Subalit, meron din po tayong mga kapatid na mga nasa purgatorio, sila rin ay mga holy souls. At sila mga kapatid ay patuloy na naghihirap, nagbabayad puri at umaasa sila sa ating mga panalangin. Tanging-tangi sa mga nasa sa langit, sa mahal na Birheng Maria. Kaya tayo po ang bumubuo ng isang banal na simbahan, katawang mistiko ni Kristo. At ang mahal na Birheng Maria, siya ang Reyna. O nga, Queen of all saints. At ang mga banal, mga kapatid, hindi lang nasa langit. Meron pang mga narito sa lupa, tayo na. We are the holy people of God. At ang mahal na Birheng Maria ay kasama natin sa paglalakbay. Kami po ay nag-retreat ng
Kung tutusin ay 4 na araw dahil ang 5 araw ngayon ho, di kami po ay nagkaroon ng mga pagpupulong, pero kakaiba sa ibang retreat, hindi yung traditional retreat na may isang nagli-lecture at ang mga pari nakikinig. Manapa, hindi ho obispo, hindi pari ang nagsalita sa amin, kundi mga laiko. 2 kababaihan at isang lalaki na sila po ay, sabi nga, ay kasama sa synodal team sapagkat ang tinalakay ho ay tungkol sa synodality. Yun hong sama-samang paglalakbay. At binigyang pansin yung final document ng mga obispo sa 16 na ordinaryong sama-samang o General Assembly ng mga obispo. At kung tutuusin ho, dito nga daw sa sabi ng Arsobispo Gilbert Garcera, ang ating ama ng Archdiocese, sa number 155, we entrust the result of this synod to the Virgin Mary, who bears the splendid title of Odigritria, O-D-I-G-I-T-R-I-E-A. Ang ibig sabihin po ng salitang Griegong iyon ay siya na gumagabay. She who shows and guides the way. At sino nga yung way na iyon? Sino ang daan? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ang mahal na Birheng Maria, the Mother of the Church, who is the Queen of heaven and earth, and who in the upper room helped the newly formed community, yun hong bagong silang na komunidad ng mga disipulo, ang siya nagbukas sa kanila ng tungkol sa diwa ng kaisahan. Tulad sa Pentecostes, nagkaisang diwa. At ninanais ng mahal na Birheng Maria na tayo na kanyang mga anak ay maging kaisa ng kanyang minamahal na anak na si Jesus. Maging ang nasa sa langit man, tayo na narito sa lupa, at maging ang nasa purgatorio. Pero tayo na naglalakbay, at yan nga po, sa 7 dekada ninyong paglalakbay bilang sambayanang Kristiyano, hindi maitatanggi ang pangalaga at paggabay ng mahal na Birheng Maria. Mismong ang kanyang pangalan, Maria, katamis-tamisan, ay may pakikiugnay sa atin. Sapagkat siya ang mama, siya ang mother. Siya ang advocate. Nagbibigay aliw sapagkat para ho siyang abogada. Handa tayong ipagtanggol, advocate. Tunay na siyang Regina, Reyna. Kaya naman, siya ang Reyna ng mga anghel, Reyna ng mga propeta, Reyna ng mga martir, Reyna ng mga kompisor, yan ho, Reyna ng kapayapaan. Kaya, Regina. Siya ay Immaculada, kalinis-linisan, sa kabila ng lahat,
na tayo makasalanan, pero ang mahal na Birheng Maria, napakalinis. At siya ang ginagamit ng Diyos na maging daluyan ng kanyang pagpapala para sa atin. At yun nga po, si Maria ay asunta, assumed into heaven, both body and soul. Iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa, na noon niyang 15 ng Agosto, ngayon eksaktong 1 linggo, na ipinagdiwang natin ang dakilang kapiyastahan. At ang kapiyastahang ito po, ipinagdiriwan dito, bagamat kung tutuusin ito po ay memorial o pag-alaala o paggunita, ay itinalaga ni Papa Pio XII na si Maria ay reyna. Ang kanyang papel na ginampuanan upang ang paghahari ng Diyos ay maiparating din sa atin sa pamagitan ng kanyang pagiging tagapamagitan sa kanyang anak na si Jesus. Sapagkat si Jesus ang hari, kaya siya naman ang reyna. Ang reyna po ay hindi naman dahil sapagkat siya asawa ng hari. Kita ninyo itong si Reyna Elena, ang kanyang anak, si Emperador o si Haring Constantino. Kaya, gayon na lamang ang biyaya ng Diyos sa kanya at nais ng Reyna na tayo ay pagharian ng kanyang anak na si Jesus. Ang sabi nga po ng patron ng mga pari na si San Juan Maria Vianney, na ang kanyang imahe nakapatinte dito, ay sinabi nga niya, he who serves, to serve the Queen of Heaven is already to reign there and to live under her commands is more than to govern. Ang paglingkuran daw ang reyna ng langit ay paghahari ng puso ng kanyang anak na si Jesus upang mabuhay sa ilalim ng kanyang gabay, sa ilalim ng kaniyang pamamatnubay. Kaya ano ang nais naman ng Panginoong Hesus at ng mahal na Birheng Maria sa ating lahat? Maging nasa langit, nasa purgatorio, at narito sa lupa, na tayo'y mabuhay sa pagkakaisa. Pagkakaisa sa pag-ibig, pagkakaisa sa paglilingkod, pagkakaisa sa pananampalatayang dapat isinasabuhay. Ito rin naman ang diwa ng kasalukuyang Papa, si Papa Leon, na ang kanyang motto ay in illo uno unum. Salitang Latin nang ibig sabihin, in the one, we are one. In the one God, we are one. Sa isang Diyos, tayo ay iisa. Yan ho. At hindi may hiwalay ang ulo sa katawan. Ang ulo ay nasa langit na, at ang pinakamalapit sa ulo ay ang leeg, na bahagi rin ng katawan. Kung si Jesus ang ulo, at tayo ang iba't ibang bahagi ng katawan, ang ulo at ang leeg ay nasa langit na, ang hari at ang reyna, tayo, na pumapailalim sa paghahari ni Kristo at
napapagabay sa reynang si Maria ay dapat nakakaisa. Saan ko po ay may halin tulad kung tayo ay laging magiging kaisa. Katulad din ng pagkakakaisa ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at kalinis-nisang puso ni Maria. Always one. At ang huwaran natin sa pakikiisang iyon sa dalawang puso ay walang iba kundi ang mahal na poong San Jose. Kaya kung may Most Sacred Heart of Jesus, may Immaculate Heart of Mary, mayroon din Faithful Heart of Saint Joseph. Ibig laang sabihin, sa ating pamilya, tayo ay magkaisa. At nais kong ihalintulad ho ito sa ribbon na ito, 1, 2, 3. Di ba 3 persona sa iisang Diyos? Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. At ang ating niyang huwaran ay ang banal na pamilya, si Jesus, si Mama Mary, at si Saint Joseph. Tayo po'y may ugnayan unay sa Diyos, sa kapwa at sa sarili. Kagaya rin naman, narin ang langit, ang lupa at ang purgatorio. At ito nga po, pagdudugtungin ko ang 3 ribbon na ito. Pinagdudugtong po ang 3 ribbon upang magkaroon sila ng koneksyon sa isa't isa. Yan. Kaya magkadugtong na. At aalisin ko pa rin po ang isang buhol upang ang 2 ribbon na natira ay pagdudugtungin pa rin. Kaya nais ng Panginoon Diyos na tayo konektado sa isa't isa. Ganyan naman ho talaga ang buhay natin sa daigdig, may simula at may katapusan. Nariyan ang bayan ng Diyos, ang parokyano, at ang itinalagang mamastulan sa parokya, ang kura-paroko. At ang Diyos na namamagitan. Pagka daw ikinakasal ang babae at lalaki, hindi lang 2. 3 dapat. Ang esposo, ang esposa, at ang Diyos. At pag pinagkalooban ng anak, 3 pa rin. Sapagkat silang 2 ay naging iisa, yan nga po, ang magulang, ang anak o mga anak, at ang Diyos. Kaya putting God always at the center of our relationship. Yun ang gusto ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Pagkat totoong tayo may hirap, may tuwa, at may minimiting ginhawa. Totoong mayroon hong pagbati ang anghel, ang simula ng misteryo ng Santo Rosario. At ang katapusan naman po ay ang pagpuputong ng korona. Yan. Isa sa kamay lahat ito ng Diyos. Kagaya ninyong makikita at mapapansin, pinagpapasa kamay ng lahat. At ika nga sa diwa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Yan po ngayon nagkakaroon ng kaisahan. Minamahal ko mga kapatid, ang mensahe lang nito, nais ng mahal na Panginoong Jesus, na ating hari at ng mahal na Birheng Maria, na ating reyna, na tayo ay magkaisa.
Pero hindi ho dahil sa magic, kundi dahil sa hiwaga ng pag-ibig. Sapagkat love unites. Ang mahal na Birheng Maria, siya'y ina ng pag-ibig at nais niya ng kanyang mga anak ay nagmamahalan. At kapag ka nagmamahalan, nagkakaisa. Gabayan nawa tayo ng Espiritu ng Diyos upang tayo'y pagharian ng Panginoon at ang mahal na Birheng Maria na ating ina at reyna ay laging gabay sa ating paglalakbay. Tumayo po ang lahat at dahil para sa parokyang ito ay piyesta, atin na rin hong dasalin ang sumasampalataya sapagkat sabi nga, isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, taglayin nating lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, iniling, nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tuhukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at naghatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating mga pangailangan sa tulong ni Maria. Itutugon po, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan na nananawagang sugpuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Kalaki pa rin ang lahat ng mga intensyon ng Kura Paroko ni Father Richard at gayon din ng Bayan ng Diyos dito sa parokya ng Reyna ng lahat ng mga banal, kaysa ang mga tanging intensyon ng mga may handog na pamisa. At tangi ko rin ipinanalangin ang mga may sakit, lalo tigit Sister Mer, and a special intention din para kay Glenn J.
at sa lahat ng mga intensyon nating lahat. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, pagkaloob mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita ang mahal na Inang Birheng Maria, ay nakikiusap na sa kaluluhan sana kami nang naghahain ang kanyang kalinis-linisang paghandog ng sarili sa krus at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming mapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mo ang pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birheng Maria bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. At ngayon ay pinagdiriwang namin ang kanyang pagiging reyna. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat
ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, Reyna ng lahat ng mga banal, tagapag-ampon ng mga Kristiyano, takbuhan ng mga makasalanan. Kaisa ng mga ni San Jose na kanyang kalinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na nagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salam. At patawarin mo kami sa aming mga sala para
sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at magbatian ng kapayapaan sa isa. Peace. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ito ang ating Panginoong Hesus, ang hari na nagbigay sa atin ng kanyang ina na ating reyna. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haing nagbibigay buhay, sa pagunita sa mahal na Birheng Maria ang aming Reyna at Ina, ay nakikiusap na humantong nawa sa pagsasalo sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Hello. Hi. Happy Fiesta po sa ating lahat. Palakpakan natin ang mahal na Birheng Maria sa kanyang taguring Reyna ng lahat ng mga banal. Ngayong ating ipinagdiriwang ang kanyang kapiestahan ng pagiging Reyna, Queenship of Mary. Providential po na injured po ang aking boses at biyaya ng Diyos na nakasama po natin ang atin pong kaibigan na pari na may malaki pong debosyon sa mahal na Birhen Maria. Siya din po ang isa sa mga membro ng exorcism team dito sa Archdiocese ng Lipan. Magsa 70 years old na po, may asim pa at 45 years na pong pari siya. Si Father Romy Mendoza. Palakpakan po natin siya. Thank you po, Father. Kung hindi ako nagkakamali, parang naging director siya ng Our Lady of Fatima, WAP, World Apostolate of Fatima. Ngayon naman po ay siya ang director ng Divine Mercy Apostolate. Tama po ba, Father? Palakpakan po natin si Father. Ilan lamang pong trivia. Hindi ko alam kung ako'y nauunawaan nyo. I hope, yes. Nung ako po'y dumating dito sa atin, magti 3 years na, ngayong October 3, ang aking tanong, bakit Queen of All Saints ang parokyang ito? Bagamat binalikan ko po ang istorya natin, natatag tayo ng May 10, 1955. Ngayon ngang taong ito, 2025, ay 70th founding anniversary natin. At kung babalikan naman ang pagkaka-institute katatag ng kapiestahan ng Queenship of Mary, which is August 22, lagi pong nakalagay na si Pope Pius XII noong 1954, kanya pong itinatag ang fiestang ito. Sabi ko sa sarili ko, posible kaya na dahil mayroong bagong title ang mahal na Birheng Maria, Reyna ng langit at lupa, na atin na naman actually dinadasal tuwing nagro-rosaryo tayo sa ikalimang misteryo ng luwalhati, the coronation of the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven and Earth. At sa ayon po sa aking pagre-research, sabi ko, ano kaya ang historical background nito? Noong October 11, 1954,
Yun pala ay ang closing ng Marian year noong 1953 hanggang 1954 at sa pamamagitan ng encyclical letter na Ad Caeli Reginam sa Latin, sa Ingles, to the Queen of Heaven, sa Reyna ng Langit. Pinroklama ni Pope Pius XII ang piyestang ito, Queenship ni Maria, Reyna ng Langit at Lupa, para bigyan ng tuon lalo ang kanyang kakaibang gawain o role sa istorya ng pagliligtas bilang ina ng Diyos at ang kanyang napakalapit na ugnayan kay Jesus bilang hari. Kung si Jesus ang hari, laging ang ina nung panahong una ang reyna. Na sabi nga ni Father, hindi ang anak, kundi ang reyna ay ang ina. At ang anak, siya ang hari. At sa encyclical letter ding ito, binigyan ng tuon na ang pagiging reyna ni Maria ay basically nanggagaling sa kanyang pagiging ina. Kaya very much associated ang pagiging mother at reyna ni Maria. At si Maria ay nakaisa sa mission ni Jesus. At meron siyang in a way na kapangyarihan para tulungan tayo. At ganun din po, maganda pong malaman natin na ang kapiyastahan pa lang ito ng pagiging reyna ni Maria sa lumang kalendaryo ay nung pag May 31 na usually tapusan, huling araw ng Flores de Mayo. At minove ito sa bagong kalendaryo pagkatapos ng Vatican II noong 1965 na Vatican II, si Pope Paul VI ginawang August 22 ang kapiyastahang ito noong 1969 na tama Oktaba kasunod ni Maria na iniakyat sa langit, iniakyat katawan at kaluluwa sa langit or ang Assumption ni Maria, August 15. At mayroong matuwid na rason kung bakit magkalink ang dalawang itong August 15, the Assumption of Mary, body and soul into heaven, the fourth glorious mystery, and the fifth glorious mystery, the coronation of the Blessed Virgin Mary as Queen of Heaven and Earth. Ganda, no? Pero ang historical background din noon, please bear in mind na halos katatapos lang 9 na taon na nakalilipas nung World War II noong 1945. Kaya noong 1954 na kung saan ay ramdam pa rin ang pagkakawasak, ang karahasan at ang pagkakahiwa-hiwalay noong panahong yon. Kaya ang simbahan gusto niyang ipresenta si Maria bilang simbolo ng kapayapaan. Peace. A symbol of peace, pagkakaisa, unity. Ganda-ganda ng explanation ni Father kanina. Nakademo pa. Simbolo si Maria ng kapayapaan, the Queen of Peace, of unity and hope. Emphasizing her maternal care, ang kanyang makainang pangangalaga sa buong pamilya. Kaya sa pamamagitan din ng pagtatatag ng fiestang ito, itong effort ng simbahan na gisingin pa, palakasin pa
ang debosyon kay Maria at patatagin ang pananampalataya sa mga panahon ng maraming mga pagsubok sa buhay. Kaya napakaganda pala ang istorya ng kafiestahang ito. Ini-offer si Maria bilang simbolo ng kapayapaan, ng pag-asa at ng pagkakaisa. Tayo ngayon ay nasa Jubilee of Hope, Jubileo ng pag-asa. Kaya naman po gusto ko ring samantalahin ang pagkakataong ito na palakasin ang ating debosyon sa Reyna ng mga banal, Reyna ng langit at lupa. Kaya naman po simula Setyembre sa lahat po tuwing Huwebes, alas 10 ng umaga, ang atin pong araw ng debosyon kay Maria, ng ating pagnonobena sa Kanya, nasusundan po ito ng 10:15 na healing mass. Nang sa ganun po, sa Kanyang pangangalaga, ay tayo po ay safe. Siguradong dadalhin niya tayo. She will show us the way. She will lead us to Jesus the way. Kaya hindi tayo natatakot na magmahal kay Maria, ang ina at reyna ng mga banal, sapagkat siguradong dadalhin niya tayo kay Jesus na tagapagligtas, ang hari. Si Maria naman ang reyna. Kaya puling palakpakan natin ang mahal na Birhen Maria, ina at reyna ng mga banal. Salamat po sa lahat ng mga nakasama nating mga children, youth, and adult sa atin pong simple pero makabuluhang pagdiriwang na ito. Palakpakan po natin ang bawat isa. Father Romy, sa Panginoon, sa mahal na Birhen, na halos hindi umulan at natapos natin ang ating maikling ruta ng ating prosesyon. Pagkatapos po ng misa, ay may simpleng sama-sama sa mesa. Salamat sa lahat na nag-abala, nagambagan, nagpatlak nito, para po tayo ay maging masaya. At magiging masaya ang mahal na Birhen, ang ating reyna. Palakpakan po natin muli ang mahal na Birhen, reyna ng mga banal. Ang lahat po ay magsitayo. Maraming salamat din po, Father Richard, sa pag-aanyaya sa akin at ngayon din ho sa inyong lahat. Kami pong mga exorcist ay mayroon hong dinadasal din sa mahal na Birhen. Ito ay prayer to the Virgin, remedy against evil spirits. Makiisa kayo sa diwa. August Queen of Heaven, Sovereign Mistress of the Angels, thou who from the beginning hast received from God the power and the mission to crush the head of Satan, we humbly beseech thee to send thy holy legions that under thy command and by the power they may pursue the evil spirits, encounter them on every side, resist their boldness, resist their bold attacks, and drive them hence into eternal woe. Who is like unto God, O good and tender Mother, thou willest always to be our love and our hope. O Mother of God, you are our Queen. Send thy holy angels to defend us and drive far from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and keep us. Amen. Kaming dalawa ni Father Richard po ang magagawad sa inyo ng basbas. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalaing lahat kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama,
Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na sakripisyo ng misa ay naialay na sa Ama. Sa kalinga ng mahal na Birheng Maria, Reyna ng lahat ng mga banal, humayo na tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tanggapin handog namin pagsinta. Patuloy kaming samahan sa daanan.